Mga posibleng dahilan kung bakit hindi mananalong Miss Universe si Chelsea Manalo. Hello Cruellos, mabuhay! This is Giselle Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin, maraming pong salamat. At ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang posibleng dahilan kung bakit hindi tanghaling Miss Universe 2024 ang ating pambato na si Chelsea Manalo. Siyempre, may mga dahilan. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala lang. Hindi nila bet o walang ganon. Siyempre, may dahilan talaga kung bakit hindi siya tatanghalin. Pero, positive tayo ha, ng bonggang-bongga. Kailangang ipag-pray natin at saka mag-manifest tayo at magtiwala tayo sa kandidata natin na siya ang mananalo ng Miss Universe. Pero ito lang ha, hindi to nega-nega ha. Posible lang talaga na dahilan kung bakit hindi nila priority or choice na manalo si Chelsea Manalo sa Miss Universe. Ang una na dahilan para sa akin lang ha, mali ko ba sa inyo, ang dahilan kung bakit hindi mananalo si Chelsea sa Miss Universe ay hindi siya bet ng org. Kumbaga may ibang bet yung organization. Halimbawa, ang may-ari dyan si Raul Rocha and Hello the Universe. Siyempre, may kanya-kanya silang bet. May bet si Raul, may bet si Hello. Kung parehas yung lang bet na dalawa, ay di mabuti. So, di ba? Pero kung magkaiba sila ng bet, daanin natin sa contest. At daanin natin sa labanan. Parang ganun yung eksena. Pero kung wala doon si Chelsea sa choice nila na manalo ng Miss Universe, ay wala naman tayo kasing magagawa. Ayun yung talagang talo talaga tayo. Talo talaga tayo kung hindi nila first choice si Chelsea na manalo sa Miss Universe. Kasi hindi nila matitipan yung judges, oy, panalo mo to, mga ganun. Doon tayo matatalo. Alam naman natin yung klase ng personality itong si Raul Rocha at saka si Hello the Universe. Alam mo, nagtitiwala ako doon sa ating pambato. 1,000 trusted ko si Chelsea Manalo na magpe-perform at bonggang-bongga talaga yan. I know sa sarili ko. Pero doon sa may-ari, puryagaba. Puryagaba talaga doon sa mga may-ari. Mga kasi dalawa. So, ayun, isa sa mga dahilan kung bakit hindi mananalo si Chelsea ay hindi bet ni Raul Rocha, hindi rin bet ni Hello the Universe. O, paano tayo mananalo? Ayun, yun yung una ko talagang dahilan. Pangalawang dahilan kung bakit hindi mananalo si Chelsea Manalo. O, diba? Big bet ng judges. May mga ganun kasi. May ganun nga, ikaw na nga ang, parang nasayo na ang lahat. Ang ganda-ganda mo na, ang bongga-bongga mo na, lahat parang perfect na. Pero ang nilagay ng mga judges ay hindi ka bet, wala kang magagawa kahit tumambling, mag-split at saka sumabit ka pa sa chandelier, walang magagawa kung hindi ka bet ng mga judges. Lalong-lalo na pag hindi tinip ng mga owner na, uy, ito bantayan nyo. Wala tayong magagawa. Iba-iba kasi mga mata yung mga judges. Alam naman yung beauty is very subjective. So, iba-iba ang choice din nila. Kagaya natin, iba ang akin, iba yung sa'yo, iba yung kanila, iba-iba tayo ng choice kung sino yung gusto nating manalo. Hindi tayo nagkakaparehas. Ganon din yung mga board of judges na pinapaupo nila dyan. So, battle of the performance talaga ang labanan nito. Lalong-lalo na kung yung mga judges ay iba-ibang mga bet. Mas swerte yung babae kung halimbawa, 10 judges, ito ang may bet sa'yo, winner ka. O kaya 6 ang may bet sa'yo, winner ka. Pero kung iba-iba ang mga bet ng mga judges, dadaanin yan sa performance level. Kung pataasan na lang kung sino ang magwawagi. O, di ba? Sana ganun. O, di ba? Hindi yung, pag hindi ka bet, ibabagsak ka lang talaga ng bonggang-bongga para umangat lang yung bet ng bawat isa. Yun talaga doon hindi sa negative ha, hindi talaga iniisip ko. Pag hindi talaga bet ang mga judges si Chelsea, ay wala tayong magagawa. Kumbaga,
umasa na lang tayo sa kayang ibigay at kayang score ng judges. Kaya kayo, huwag niyong i-bash yung mga judges. So, ano na lang, plastikan, may puri-puri. Thank you so much. You are the next judge for Miss Universe coronation night. I-follow ninyo. We are from the Philippines. I-follow you. Chuchucho nga. Pasip-sip baga. Kasi baka madala. Baka madala. Tapos gandahan pa ng performance si Chelsea. Di, pasabog. Pangatlo. Ito talaga yung nakakaloka yung pangatlo. Walang luck. Kahit na ikaw magaling, ikaw na maganda, ikaw na bongga, ikaw na sikat. Kung wala sa yung luck, ay sorry talaga. Kung hindi sa'yo naka-align ang star, ay sorry talaga. Diyos ko po yaga ka. Kasi maraming mga makakalaban mo na may kanya-kanyang eksena, may kanya-kanyang luck. Tapos yung luck mo ay eto lang. Tapos yung iba ay ganun. Wala. Thank you so much talaga. Kahit hindi pa bias yung judges, kahit maganda pa yung scoring ng judges, kung wala talaga sa yung swerte manalo at yung luck at hindi sa'yo talaga nakadisdain manalo ng Miss Universe, wala talaga. Talagang ayun talaga yung kalaban mo. Luck at destiny talaga ng bonggang-bongga. Ayun yung isa kong kinakatakutan kung bakit hindi si Chelsea Manalo ang mananalo sa Miss Universe. Pero makakaya naman siguro ng prayers, prayers na lang talaga. Ipag-pray natin na sana yung destiny mag-align sa kandidata natin para alam nyo na beat Miss Universe. Chelsea Manalo. Mga ganung level, no? Sana talaga. Isa pang dahilan kung bakit hindi mananalo si Chelsea sa Miss Universe ay yung mga kalaban. Yung mga kalaban na hindi mo alam kung anong klaseng preparation ang merong ginawa sila. Hindi mo alam kung kakabog ba sila, kung anong klaseng strategy ang meron sila, kung ano ang mekos-mekos na ginawa nila papunta sa org at papunta sa judge at saka papunta sa sa corona. Hindi mo rin alam, mas powerful pala yung prayers nila. Di ba? Hindi natin kasi alam yung pinaghandaan ng kalaban. Kaya ang dami. 130 na kalaban. So paano? Isa-isahin mo yung paligwak. Elbow, sipain, ganon. Ang dami Lahat yan may mga strategy. Lahat yan meron silang, pinaghandaan para manalo sa competition. Yun ang kailangan nating paghandaan. Yun ang kailangan paghandaan ni Chelsea. Yung importante din talaga yung yung prepared ka sa competition, yung parang handa ka sa lahat ng bagay. Whenever or whatever man mangyari, win or lose, yung handa ka sa lahat. Yung mindset mo, physically, mentally, emotionally, whatsoever, nali pa yan. Health mo, yung mental health mo, yung ayun. Walang problema kung handa kang manalo at matalo. Kung baga accept mo sa sarili mo yung mga bagay na ganyan. Hindi, mahirap kasi i-mindset yan. Mahirap kasi i-dikta sa'yo yan ng mga ganyang level. Siyempre sa sarili mo, mananalo ako at mananalo ako. Yun lang laging nasa, i-claim ko yan, mananalo ako. Pero, nakiklaim mo nga, paano naman yung iba nagkiklaim din na mananalo, tapos ginagalingan din. Doon tayo maliligwak ng bonggang-bongga. Kung mas lamang, kung mas naghanda sila ng bonggang-bongga. Kaya sobrang importante talaga yung preparation. Preparation sa sarili, preparation sa body, mind, emotional preparation, mental preparation, physical preparation, kung ano pa yan, financial preparation. Dahil kung ma-girap ka at wala kang pang eksena, pang OOTD, bashing. Yun talaga ang malamang at malamang. Pero positive ako na malaki ang preparation ni Chelsea na pinag-pray natin siyang mga Pinoy na mag-winner, na sumang-ayon sa atin yung luck ng bonggang-bongga, na gusto siya ng mga may-ari at saka bet na bet siya ng mga judges na nandyan
sa Miss Universe organization. Ayun lang talaga. Yun ipag-pray natin, ha? Huwag kayong maging mega, perke. Bakit mo naiisip yan? Hindi mananalo si Philippines, dapat i-mindset mo mananalo. Baka mindset din yung iba na mananalo. Ang tanong, makapangyarihan ba yung prayers mo? Makapangyarihan ba yung mindset mo? Makapangyarihan ba yung pag-claim mo na ikaw si Philippines nang mananalo? See for yourself. Kung malakas ka kay Lord, sige, fine. Pero kung alam mong hindi ka malakas kay Lord, alam mo na kung anong kaliligwakan. Alam mo na ang placement mo. Mo lang. Pero si Chelsea, nagtitiwala ako ng bonggang-bongga. Mula noon, nung nakita ko si Chelsea, nagtitiwala ako ng buong puso, buong kaluluwa, buong katawan. Okay? Na ilalaban niya ang Pilipinas sa buong makakaya niya. Kaya, sana kayo, wag bash kung ano-anong nakikita ninyo, kung saan masaya si Chelsea, maging masaya din tayo sa kanya. At ipag-pray natin siya na yung destiny ay mapunta sa kanya, even na hindi siya bet ng ibang mga judges. O ganun lang yun, ha? Positive, positive. Never mag-bash sa ibang kandidata. Kasi hindi nakakatulong kay Philippines kung ang puri ka nga ng puri kay Philippines, tapos binabash mo naman si Thailand, binabash mo si Mexico, binabash mo si Puerto Rico, binabash mo lahat ng mga kandidata, ang ending niyan, baka iligwak pa nila si Philippines. Ganun yun. Maraming salamat sa inyong pagpapanood sa akin lagi-lagi. Thank you so much sa suporta at pagmamahal. This has been Gaysel Ortega. Hanggang sa muli po, paalam!